because of love. No? Amen. Dahil sa pagmamahal na yan, sa inyong mga mahal sa buhay, you want to, gusto nyo maging maganda ang kanilang future, because of love, yan, namomotivate kayo, to sacrifice, Si Sister Rochelle, talagang sacrifice, sabi niya. Because of love, kaya mo nagagawa yan, di ba? Kaya nga sabi niya, love makes the world go round. Malakas na force daw ito, It builds relationship. Na mag-asawa, ano ang nagbabind sa inyo? Ano ang nagbibuild sa inyo? Love. And love is a decision. Hindi ang pag-ibig po hindi siya isang bagay na nararamdaman lang. Kasi kung nakabase ang pagmamahal sa pakiramdam, baka bukas break na kayo. Kasi ang emosyon po natin ay fluctuating. Maring bukas love mo, maring bukas 50% na lang or 60% na lang, pababa, tapos tumaas ulit. Hindi siya stable. Kaya marami naghihiwalay ng mga celebrity kasi nakabase ang pagmamahal nila sa emosyon, sa nararamdaman. Pero hindi po ganoon ang pag-ibig. Ang pag-ibig po, it is a decision. Amen. I choose to love my wife till death do us part. Piliin mong mahalin, di ba? It is a choice. Okay? Now, it brings meaning to the world. Ito rin yung nagbibigay ng meaning sa mundo, yung pagmamahal. Now, merong tinuro ang Panginoong Jesus, which is deeper. Jesus taught something deeper. Love shows that we belong to Him. So, tingnan natin ito. Mas malalim na itinuro ng Panginoong Jesus tungkol sa pagmamahal na nagsasabi na itong ganitong klase ng pagmamahal is an evidence that you belongs to Him. Meron palang pagmamahal na hindi belong sa Kanya. Hindi porket nagmamahal ka, yun na yung pagmamahal na itinuturo ng Panginoon. Hindi pala ganoon. Okay? It has to do with true disciples, Okay. Sige. So, gusto kong simulan doon sa John chapter 13. Yan. Ito. John chapter 13. Ang kwento ng John chapter 13, kung narinig na ninyo na ang Panginoong Hesus, hinugasan niya yung paa ng kanyang mga disipulo. Narinig nyo ba yan? Nag-wash ng feet si Jesus sa kanyang mga disipulo. Ayan. Basahin ko yung yung John chapter 13, verse 1 lang muna. Okay? Yan. Sabi dito, Jesus washes His disciples' feet. Hinugasan daw ng Panginoon. Sabi dito, it was just before the Passover festival, kakatapos pa lang ng Passover festival, Jesus knew that the hour had come for Him to leave this world and go to the Father. Yung oras na yan na yung huling mga oras ng Panginoong Jesus. Anytime soon, dadakipin na siya, i-crucify na siya, mamamatay na siya. Ito yung mga huling eksena ni Jesus bago mangyari yon. Ang isa sa huling eksena, yung Last Supper, mamaya po gagawin natin yung ating communion, At saka, yung washing of feet ng kanyang mga disipulo. Nakita na ba kayo ng naghuhugas ng paa? Ibang tao yung naghuhugas ng paa. Aside doon sa ini-spa. Yung talagang hinugasan ng paa. Yan. Yun po nangyari. Pag dito, had come for Him to, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Ayan. So, tinignan ko rin yung isang version, ito kasi NIV. Tinignan ko yung TPT, The Passion Translation. Gusto ko kasing patunayan na sino ba itong mga itong hinuhugasan niya ng paa. Kasi sabi dito sa version na to, having loved His own who were in the world, He loved them to the end. Sino ba itong mga having loved His own? Nung tinignan ko sa TPT, sabi dito, Jesus knew that the night before Passover would be His last night on earth before leaving this world to return to the Father's side. All throughout His time with His disciples, yon. Hallelujah! Disciple pala yan. No, with His disciples, Jesus had demonstrated a deep and tender love for them. Mahal naman ni Jesus yung mga kanyang mga disciple. Pag disciple ko pala ni Jesus, although the Lord loves the world that He gave His only begotten Son. Pero pag ikaw ay disciple, ibang level ang pagmamahal sa'yo ni Lord. Okay? So, and now, He longed to show them the full measure of His love.
He longed to show to them the full measure of His love. Hindi pa rin mawala. Okay. Ito. Yung chapter 30 ng John, verses 1 to 17, ang eksena yan, yung washing of feet. Pero may nangyayari dyan. Now, bibigyan ko kayo ng bullet points kung ano yung mga pangyayari dyan sa buong verses 1 to 17 about washing of feet. Una, Jesus knew His time had come to leave the world and return to the Father. Alam ni Jesus, no? Just so, chapter 1 to 17, while washing the feet, alam niya na mga huling oras na niya yon. Okay? Pangalawa, He showed the full extent of His love to His disciples. Sabi sa verse, no? He want to show the full extent. Full extent. Paano niya ipakita yung full extent ng kanyang pagmamahal? Gagawin niya. During supper, Judas had already been prompted to betray Him. Kilala niyo si Judas. No? Ang Judas po ay pangalan. It is a noun, hindi ito adjective. Kasi ang mga tao ginagawang adjective eh. Yung ikaw, Judas ka talaga. Ang Judas, hindi siya description, it is a name. Kaya nga lang po, ito ay designated sa kanya dahil sa kanyang ginawang pagbe-betray. Kaya pag mayroong nag-betray sa atin, tinatawag nating Judas. So, hindi ganon. Tinawag lang Judas kasi it is related sa kanya yung pagiging yung betrayal na ginawa niya. Now, knowing His authority from God, Jesus humbled Himself. Ito na, paano nagpaka-humble si Jesus? No, He removed His outer clothing, tinanggal niya yung outer clothing. No, He wrapped a towel and washed the disciples' feet. Nilagay niya yung towel niya dito, tapos hinugasan niya yung paa ng mga disipulo. Okay, mamaya pag-usapan pa natin yan. Peter, kilala niyo si Peter? Si Peter at si Peter, isa lang siya. Isang tao lang siya. Si Peter initially refused, not understanding Jesus' action. Sabi ni Peter, nung hugasan na yung paa ni Peter, sabi ni Peter, Peter is one of the 12 disciples. He's one of the best disciple ng Panginoon. He's one of the oldest, or he's the oldest, but he's one of the best. Nung hugasan na paa niya, sabi niya, Panginoon, huwag mong gawin yan. Ang hahaba ng kuko ko sa paa. Ang dumi. Para bang hiyang-hiya siya kay Lord na hugasan yung kanyang paa. So he initially refused. Then Jesus said, sabi ng Panginoon Jesus, that being washed by Him is necessary to belong to Him. Sabi ni Jesus, kung hindi ko hugasan ang paa mo, you'll not belong to me. Then sabi ni Peter, kung ganun Lord, di hugasan mo na. Hindi lang ito Lord, paliguan mo na rin ako, pati ulo ko, hugasan mo na Lord. Buong katawan ko, hugasan mo na. And then Peter then asked to be washed completely. Then sabi ng Panginoon Jesus, He explained that those already clean only need their feet washed. Malinis na siya. Once we accepted Jesus Christ as Lord and Savior, we are being clean through Amen. Christ Jesus. Hallelujah. Tayo ay pinaging banal. Through Christ Jesus, not through us. Through Christ Jesus. Kaya sabi ng Panginoon Jesus, pag malinis na, paa na lang yung lilinisan ko. Because He want to portray something. That's why, dilinis na yung paa ng mga disciple. After washing their feet, Jesus taught them the meaning of His action. Nung mahugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad, sa kanya in-explain yung meaning noon.